Ay, saglit, ito. Talaga namang mga dilawan, ano? Talaga namang mga dilawan, may pambato na Aquino na naman yata ang tina-target nila. Ano? So, mamayang konti po, siguro mga pang-apat na topic natin i-topic yung kay Maharlika at kay Attorney Libayan. Kasi yung kay Attorney Libayan talagang medyo maraming mamamayang Pilipino ang maliliwanagan dun, eh, 'no? So, Bolsie Aquino urged to run for president in 2028. Sino? Ito ang makakalaban, 'no? Ito ang makakalaban kung sakali ni Inday Sara Duterte, Bolsie Aquino. Yun pa lang, tingin ko, malabo po mga kababayan. Ito nga daw po, Bolsie Aquino urged to run for president in 2028. Basahin natin mismo. Ipinagdiwang at inalala ng pamilya Aquino ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanilang ama ni dating Senador Ninoy Aquino kahapon. Kasama ang iilang partido, 'no, liberal na si Leni Nanay Lenlen. Siguro suko na si Nanay Lenlen. Hindi na ako ulit tatakbo ng pagka-presidente. Ikaw naman, Bolsie, 'no? Baka sakali. Leni Robredo, Franklin Dillon, Kiko Pangilinan at iba pa sa isang simbahan, may iilan ang kaniyang mga suportang nanawagan. May mga supporter pa talagang nananawagan. Tumakbo sa susunod na ano namang gagawin ni Bolsie do'n? Ano namang kinalaman niya sa politika, 'no? Sa susunod na eleksyon, si Bolsie Aquino upang maibalik raw sa demokrasya ang bansa. Bakit nawalan ba ng demokrasya ang bansa? Halos lahat sila mga kababayan nandiyan pa din sa kalsada, nagsisigaw o inano ba sila, sinalbahe ba sila ng gobyerno? Nandiyan pa din sila, tapos sisigaw sila wala ng demokrasya, ano 'yun, lokohan? O si ano pangalan nito, si Raul Manuel, sabi dun sa isang interview ni Raul Manuel, parang ano yata 'yan, siguro meeting yata 'yun sa ano, sa Congress. Ito po tingnan niyo po, naibalik na po sa atin ang saba. Parang ang tina-topic niya, yung false, information daw, disinformation sa mga YouTube channel. Kasi isang isang YouTuber yata ang nag-topic, 'no, naibalik na o nakuha na ni President Bongbong Marcos yung Saba. Pero sabi ni Raul Manuel, eto po tignan niyo, isa pa po ito, naibalik na po ba ang Saba? Si Raul Manuel kasi talaga mahilig sa Saba, 'no? Kaya mahilig sila. Si Kiko nag-post, mukhang mahilig din sa saging, 'no? Meron siyang pinost nun isang beses, saging, sabi niya, "Mahal na ng saging, 280 na isang piling." Habang nasa Fort Everest siya. Tapos sino pa ba? Si De Lima. Si De Lima, yun, kay Ronnie Dayan naman, 'no? Nagsusubuan po sila ng saba. Diyos ko po, Lord. Sino pa? Si Cherry Pie. Yung unang pelikula ni Cherry Pie, may hawak na saging na gano'n, yung naku. Kaya pala ngayon nalalaman ko mga kababayan, naaanalisa natin na kaya pala kulay dilaw yung umpisa ng kulay nila, dahil mahihilig pala 'to sa mga saba, mahilig sa saging, ano? Balikan na natin 'to. May iilan sa kanilang mga taga-suporta na nananawagan tumakbo sa susunod na eleksyon si Bolsie Aquino upang maibalik raw sa demokrasya ang bansa at mawalan ng korapsyon. Ay naku, bigla akong naalala yung ano, yung mga kubeta na walang divider, 'no, yung mga tulay na gawa sa kahoy na biglang gumuguho. Bigla ko tuloy naalala yung mga yun. Tas sasabihin nila, "Korap ang gobyernong Marcos, korap ang gobyernong Duterte."
mapapakamot ka na lang sa ulo, eh, oh. Para mawalan ng korapsyon, walang reaksyon si Bolse sa komento ng kanyang mga taga-suporta. Paano 'yan, wala palang reaksyon, hmm, pahinga. Eh, siyempre mga kababayan, yung mga ganiyang tao din po naman, ramdam naman din po nila kung mananalo o matatalo. Alam naman nila po 'yan, 'no? Hindi porket, "Oh, sinigaw tayo, takbo daw tayo, susuportahan tayo." Eh, iilan lang 'yan, eh, 'no? Tsaka eto, mahilig sila sa ganyan, 'no? Kahit sino na lang iupo, kahit walang alam sa pulitika, kahit na hindi nagpupulitika, kahit walang background sa pulitika, basta matanggal sa puwesto si Pangulong Bongbong Marcos, basta walang Duterte o Marcos na nakaupo, yun yung ipu-push nila. Tignan mo yung una, oh, housewife, 'di po ba? Oh, sabi tuloy ni Tel Mondero, ginagalit niyo si Tel, eh. Kulang pa siguro yung mga rebulto nila. Oh, sabi ni Marlene Sally, "Oh my God, hindi kilala ng tao si Bolsi, tama na, sobra na, tapos na ang term ninyo." Yun nga po, basta lang hindi Duterte at hindi, Marcos ang nakaupo, okey na sila. Kahit na housewife, kahit walang background sa pulitika, 'no, eh, okey na yun basta iba, basta yung gusto namin, gano'n sila. Paano po ang bansa natin pagka gano'n, mga kababayan? Sa tingin niyo po sila po talaga yung may nagmamahal sa bansang may pagmamahal sa bansang Pilipinas kung gano'n yung isipan nila? Tayo, bakit tayo lumipat, bumalik sa mga Marcos? Dahil nakita po natin yung 3 dekada na walang nangyari, 'di po ba? Walang nangyari. Kaya nagising ang taong bayan. Oh, parang binuhusan ng tubig na malamig. Sigaw tayo ng sigaw ng, kalayaan dati, eh. Tapos eto pala mangyayari sa'tin, 'no? Sigaw tayo ng sigaw ng, um, ano sinisigaw nun? Diktador ang mga Marcos at korap ang mga Marcos, tapos lalong lumubog ang Pilipinas sa pamamahala nila. 'Di po ba? Meron tayong dahilan, eh, sila, basta 'wag Marcos, sige maghanap tayo kung sinong malakas, si Rapi Tulfo kaya, kasi madami siyang followers, para hindi Marcos tsaka Duterte, gano'n, 'di ba? Eh, baka isa po talaga sa awitan nila yan si Rapi Tulfo, oh. Si Rapi Tulfo bida naman sa Senado, parang tatakbo ata ng President 2028, malabo po, eh. 'No, malabo. Although pagbasihan nila yung ilang milyong subscriber, hindi pa din po ubra dahil hindi naman po lahat yun, eh, botante, hindi naman din po lahat yun gusto siya. Yung iba talagang hilig lang dun sa Rapi Tulfo in action, yung iba naman po dun menor de edad. Alam naman po natin na lahat puwedeng manood sa YouTube, puwedeng mag-subscribe and mag-like. Kaya kung isa ka diyan sa 197 viewers, eh, bahala kang mag-like nitong video na 'to at mag-share, ano? Sabi ni Marlene Ali, "Tatlong Aquino ang dumaan, ano ang magandang proyekto nila? Wala, lalong naghirap ang ay, Marlene, mali ka diyan. Nakalimutan mo yata yung rebulto dun sa ano, tapos yung rebulto dun sa ano, tsaka yung tulay. Nakalimutan mo din yata yung inidoro na walang divider. Mga proyekto nila yon, 'no? Kaya ano, 'wag nating isangtabi yung mga proyekto nila. What? Si Bolsi tatakbo? Walang mouth kaso ulat na naman. Olats na naman, sabi ni Luis Arandasa. So move on tayo mga kababayan, pagkatapos niyang ewan ko ba, hindi kaya siguro eto na yung ibobotong presidente nung mga sinasabing, "Tumiwalag na kami sa, suporta kay BBM." Sino ba susuportahan nila, 'no? Eh, si Inday Sara yung isinisigaw nila, 100% nakasuporta kay PBBM. Oh, ang gulo nila, 'no, yung iba magulo, eh. Yung iba ang sinasabi, "Inday Sara kami, ganito, ganyan."
pababain na si PBBM, dapat si Sara na ang umupo. Tapos makikita at maririnig mo kay Inday Sara Duterte, 100% nakasuporta. Eh, di po ba kung sinusuportahan mo si Inday Sara Duterte, ang ating Vice Presidente, sinusunod mo kung ano yung sinasabi niya. Eh, anak ng tipaklong, yung iba maka-Sara Duterte pero taliwas doon sa gusto ni Sara Duterte, ng ating Vice Presidente. Magulo, 'no? Magulo. So, ngayon nagtataka tayo, ano talaga pinaglalaban ninyo, 'no? Ipinu-push niyo yung si Inday Sara Duterte na mag-take over na kay Pangulong Bongbong Marcos, pero yung tao, "Ay hindi, naniniwala ako kay BBM. Susuportahan ko 'to hanggang matapos." Oh, ang gulo. Kaya sabi ko, siguro yung mga iba, 'no, yung mga tumiwalag, eh, eto ang iboboto si Bolsi. So, balik na sila ng dilawan. Kung sakaling mapatakbo nila, mga kababayan. Sabi ni Ma'am Letty, 'no, "Naku, 'wag naman si Tulfo, grabe na 'yan, lalong kawawa bansa." Gandang gabi po, Ma'am Letty Hayari. "Ang anniversary ng mga dilawan ay nilangaw," sabi ni Luis Arandasa Quijano.